nakikinig. Tarakli! Dalawang sanggol na ibinebenta sa pamamagitan ng social media ang nasagip ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga at Bulacan. Ang isa sa mga sanggol, 2 araw pa lang. Saksi, si Von Aquino. Walang inaksayang panahon ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center at City Social Welfare and Development Office. Ang kanilang misyon, sagipin ng 2 araw na gulang na sanggol na lalaki sa tapat ng isang simbahan sa Angeles, Pampanga. Ayon sa PNP-WCPC, tinangkang ibenta ang baby boy ng sariling ina gamit ang social media sa halagang 30,000 pesos. Ang alok, kunwaring kinagat ng pulis na nagpanggap na buyer. At nang iaabot na ang sanggol, agad siyang ni-rescue. Yun ang nakakalungkot kasi as it appears, para lang siyang commodity na ino-offer. So, very crucial na pag nakapag-engage kami nito, dapat mabilisan. Kasi paano kung mapunta sa maling kamay itong mga batang ito? Inaresto naman ang ina ng sanggol at nasa kustodiya na ng mga pulis. Katwiran ng ina ng bata. Hindi niya planado ang pagbubuntis at gagamitin daw sana ang pera para ipagamot ng isa pang anak na may karamdaman. Bakit Sa isang fast food branch naman sa Baliwag, Bulacan, sinagip ng PNP-WCPC at City Social Welfare Office ang 3 buwang gulang na sanggol na babae. Ayon sa WCPC, tinangkaring ibenta ng kanyang ina ang sanggol sa halagang 130,000 pesos gamit din ng social media. Bukod sa ina, inaresto rin ang lola at tiyahin ng sanggol. Allegedly, ito yung pampiyansa doon sa tatay ng sanggol dahil nakakulong, and then pampagamot or pangpa-opera ng lolo ng sanggol. Kaya medyo malaki yung demand money nila. 5 bata na ang nare-rescue sa pagbebenta online ngayong wala pang 2 buwan ng 2026. Kapantay na yan ang lahat ng sinagip sa buong taon ng 2024. Dahil umano sa talamak na bentahan ng sanggol online, isinama na ng PNP-WCPC sa kanilang advokasya ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad kaugnay sa tamang proseso ng pag-aampon ng bata. Maharap ang mga inaresto sa mga reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, at Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinurn over naman ang mga sanggol sa National Authority for Child Care, isang attached agency ng DSWD. Kami po ay masusing mag-iimbestiga, manghuhuli, at magkakaso sa mga taong nagbebenta ng sanggol o ng bata na ginagawang kalakal ang mga ito. Tandaan po natin, ang bawat sanggol, buhay yan. Hindi po siya pareho ng isang bagay o isang hayop na pwedeng ibenta. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Isinalalim na sa state of calamity ang Iligan City dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Basyang. Baha at landslide din ang dulot ng bagyo sa iba pang bahagi ng Mindanao. At sa Cagayan de Oro City, 4 ang patay sa landslide. Mula po sa Misamis Oriental, saksi live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Pia, ilang mga istruktura ang sa Iligan City ang nasira, bunsod nga ng pagbaha dulot ng bagyong Basyang. Samantala, 4 na magkakaanak ang nasawi dahil na tabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Cagayan de Oro City. Atras lang tagamaya kay medyo delikado. La! Hala! 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 Kukunan lang sana ng isang residente ang level ng tubig sa ilog nang biglang. Hala! 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 Hala ka, Ginoo ko! Nawasak ng malakas na ragasa ng tubig ang steel bridge sa lugar. Hala ka, Ginoo ko! Wala na! Malapapel na iwinasiwas ng tubig ang naturang tulay sa Pugaan, Iligan City. Mahigit 1 taon pa lang mula nang matapos ito. Ayon sa uploader ng video, lumikas na sila nang mas tumaas pa ang tubig matapos ang ilang minuto. Malakas na ragasari ng tubig ang sumalubong sa mga residente sa First Riverside, Barangay Palao. Hala! Sa lakas nito, inanod ang parte ng istrukturang yan. Damay, pati ang iba pang istruktura malapit sa ilog.
Oh, nanggawas na sila buyo. Sa barangay Abono, ilang alagang baboy ang nalunod. Ayon sa uploader ng video, 4 lang sa 15 baboy ang naisalba. Tila humahampas na alo naman ang baha sa barangay Mahayahay. Sa lakas nito, tinangay na ng tubig ang mga sasakyan sa kalsada. Sa parehong barangay, hindi lang mga basura. Gusto mo ng sakyanan? Oh! Sakyanan! Isang pulang pick-up din ang namataang inaanod ng baha. Hello, ang sakyanan, guys! Di namin diya kagi! Sa kaparehong barangay, 4 na senior citizen ang namataang sinuong ang lagpas dibdib na baha para lumikas. Ayon sa uploader ng video, nanginginig sa lamig at hirap nang lumusong sa tubig ang matatanda. Kinalaunay, sinalubong sila at tinulungan ng mga rescuer. Sa lakas ng hagupit ng bagyo, binaha naman ang Tubod Bridge sa pagitan ng Barangay Tubod at Barangay Mahayahay. Nabalot ito ng basura at putik, kaya pansamantala itong isinara ng mga otoridad. Pagsapit ng umaga, mas makikita ang bakas na iniwan ng bagyo. Nagsagawa ng clearing operation ang DPWH Iligan City District Engineering Office at DPWH Regional Office 10. Nag-deploy na rin daw sila ng maintenance crew at equipment para masigurado ang kaligtasan ng mga residente. Sinuong naman ng ilang rescuer ng Iligan City DRRMO ang baha sa barangay Hinaplanon para ilikas ang mga residente. Isinailalim na sa state of calamity ang Iligan City. Sa Camiguin, mistulang ilog ang runway ng Camiguin Airport matapos ang pag-apaw ng sapa. Dahil dito, pansamantalang ipinasara ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang runway. 2 flight ang kinansela, kaya mahigit 60 pasahero ang apektado. Kalaunay humupa rin ang baha. Sa Zone 1, Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City, kalunos-lunos ang sinapit ng isang mag-anak. Natabunan sila ng lupa sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Basyang kagabi. Binalot ng foil at isa-isang binuhat ang 4 na bangkay na napag-alamang mag-asawang edad 47 at 35. Gayon din ang kanilang mga pamangkin na 11 buwang gulang na sanggol at batang edad 12. Grabe gid kasakit sa kuwa gid sir ay. Hamot lang yun, wag gid kabutangan sa kasakit sir. Pag ato na ako silang kwarto, paglantaw na ako, wala na sila, tabunan na sila giyutaw niya. Ang akong isa ka mangod, tiil na rin gagawa, siksipa-sipa. Wala siya, oh. Akong kuhan dahil maayo, ako dahil gikalot og maayo. May 2 ring naitalang sugatan. Kinaumagahan, makikita ang pinsalang iniwan ng landslide. Nabalot ng makapal na putik ang kwarto kung saan natabunan ang mga nasawi. Tumambad din ang sira-sira mga gamit. Gayon din ang isang pink gown na isusuot sana ng pinakabatang biktima para sa kanyang unang kaarawan. Pero sa burol at libing na lang niya ito masusuot. Ayon sa CDRRMD, pinag-aaralan nila kung ligtas pa bang tirhan ang lugar. Dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lugar, tumaas ang level ng tubig sa Cagayan de Oro River kaninang umaga. Ayon sa Cagayan de Oro City Information Office, inabisuhan na nila ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto. Pia, ayon sa Iligan CSWD, 3 ang nasawi sa malawakang pagbaha sa lungsod. Samantala, sa pinakahuling tala ng Iligan CDRRMO, nasa 3,800 na pamilya ang apektado ng pagbaha. Samantala, sa Cagayan de Oro City, mahigit 2,000 individual naman ang inilikas dahil na rin sa pagbaha na epekto ng bagyong Basyang. Nagpapatuloy ang assessment
ng mga LGU sa pinsalang dulot ng bagyo. Live mula rito sa Misamis Oriental para sa GMA Integrated News. Ako si James Paulo Yap, ang inyong saksi. Inaasahan po magla-landfall pa ulit ang bagyong Basyang bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility. At base po sa forecast track ng Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng umaga, posible itong mag-landfall sa timog na bahagi ng Cebu at Negros Oriental. At pagkatapos po niyan, kikilos ito patungo sa timog na bahagi ng Panay Island o sa Panay Gulf. Inaasahang hihina na ang bagyo bilang low pressure area sa susunod na 12 oras. Ayon po sa Pag-asa, asahan din ang malalakas na ulan at hangin sa mga lugar na nasa labas ng landfall point. Huling namataan ng bagyong Basyang sa bahagi ng Alcoy, Cebu. At base sa 8 p.m. bulletin, signal number 1 na sa timog na bahagi ng Occidental Mindoro, timog na bahagi ng Oriental Mindoro, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan kasama ang Cuyo Islands, Cagayan Silio Islands at Calamian Islands. Gayon din po sa timog na bahagi ng Masbate, timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique kasama ang Caluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, kanlurang bahagi ng Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Misamis Occidental, Camiguin at hilagang bahagi ng Zamboanga del Norte. At bukod po sa bagyo, naka-aapekto rin sa bansa ang amihan, shear line at localized thunderstorms. Minura na nga, binato pa ng helmet ang isang rider ng motor taxi na tumanggi sa gusto ng pasahero na mag-U-turn siya para mapabilis ang pagpunta sa drop-off. Ang pasahero hindi pa raw nagbayad ng pamasahe. Saksi, si Jamie Santos. Kumakalat sa social media ang isang video na kuha ng isang motorcycle taxi noong February 2. Nangyari raw 5:56 ng umaga, bahagi ng EDSA Corner Ayala Avenue sa Makati City. Sa video, maririnig na nagtatalo ang pasahero at rider ng motorsiklo. Gusto ng pasahero na mag-U-turn ang rider. Dito po Ayala, bawal po mag-U-turn dyan sa Gusto raw ng pasahero na mapabilis ang pagpunta sa kanyang drop-off area. Nasa EDSA na po kami, pakaliwa sa Ayala. Yun po, gusto niya po akong pa-U-turn sa illegal U-turn. May signage naman pong no U-turn, pinagpipilitan niya po. Tumanggi ang rider na si Mark Henry Paglinawan dahil bawal ang U-turn sa naturang lugar at maari siyang mapatawan ng multa o maaksidente. Kasi no U-turn nga po Papunta po ang parking doon. Siyempre, baka po matikitan po ako. Pag nag-U-turn po, sinunod ko sa kanya. Matikitan ako, tapos baka mabanggaan ako. Siyempre, masisi pa po sa akin. Kaya nag-iingat lang din kayo? Opo, nag-iingat lang po. Bawal mag-U-turn doon. Dahil hindi sinunod, ang pasahero, pasigaw na kinausap ang rider. Minumura pa. Makikita rin na tila aambahan pa ito ng pananakit at pagdating sa babaan, yun nga po, binato ako, tapos sinigaw, nagmura. Yun, tapos tumakbo, pagkababa, binato sa akin yung helmet, yun, sabay takbo, nag 1, 2, 3 na po. Hindi po nagbayad. Dahil sa insidente, aminado ang rider na naapektuhan siya at nahirapang ipagpatuloy ang pamamasada. Na-trauma ako, hindi po ako makapag-focus mag-drive. May sumunod po ng mga pasahero, mga 3 pasahero. Sa pahayag ng Move It, kinilala nila ang kanilang rider partner sa paninindigan sa pagsunod sa batas trapiko at tiniyak na makakatanggap ito ng karampatang pagkilala. Iniimbestigahan na ng kumpanya ang insidente. Payo nila sa publiko kung makakaranas ng kaparehong sitwasyon, makipag-ugnayan agad sa kanilang official channels o gamitin ang report and issue feature sa app upang makapagbigay sila ng agarang tulong at aksyon. Ilang motorcycle rider na aming nakausap, nakaranas na rin daw ng ganitong insidente.
Hindi ko susundin yun kasi kawawa kayong mga riders, ma'am eh. Kasi disgrasya, tapos huli pa kami ng enforcer. Kulang pa yun namin, ma'am, kita. Pag dumamba ako ng bus lane, babayaran mo ba? Pag natikitan ba ako, babayaran mo. Doon nagsisimula yung pagtatalo nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Janie Santos, ang inyong saksi. Transmitted na po sa tanggapan ng House Speaker ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinaghahandaan na rin ni Senate President Tito Soto sakaling umabot ang impeachment sa paglilitis sa Senado. Saksi si Darlene Cai. Sa Lunes, inaasahang maisasama sa order of business ng plenaryo ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nai-transmit na kahapon sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang mga verified complaint 3 araw matapos maihain ang mga reklamo sa House Secretary General. May 10 session days ang Speaker para isama ang reklamo sa order of business. May 3 session days naman para i-refer ang reklamo sa House Justice Committee. So long as wala pang nare-refer sa Justice Committee, let us remember that the process of initiation is completed by the referral of the plenary of the impeachment complaint to the Justice Committee. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, pwede ring mangyari ang fast-track mode kung saan 1/3 o 105 na mga kongresista ang mag-e-endorso ng articles of impeachment bago direktang ipadala sa Senado. Pero ayon kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, dapat maingat dyan. Lalo't idiniin sa desisyon ng Korte Suprema ang pagsisiguro na may due process para sa bise. Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision na dapat mabigyan ng notice ang respondent at dapat mabigyan ng pagkakataon ng respondent to file an answer to the impeachment complaint, no? That is in as far as the first decision is concerned. And then with respect to the reasoned resolution, evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Kaya para kay Luistro, mas mabuting maglabas ang Committee on Rules ng bago, mas malinaw at mas detalyadong mga patakaran sa impeachment proceedings alinsunod sa resolusyon ng Supreme Court. Nauna nang itinanggi ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa mga impeachment complaint pero tuloy ang paghahanda ng depensa sakaling ma-impeach siya. Si Senate President Tito Soto naman naghahanda na rin bagamat di pa tiyak na aabot ang impeachment proceedings sa paglilitis sa Senado. May 3 maestrado na raw na nagbigay ng legal guidance sa kanya tungkol sa pagiging presiding officer ng impeachment court. 2 taga-Court of Appeals at 1 ang mula sa Court of Tax Appeals. Siguro mga 2 weeks na. I had one yesterday. Briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate Legislative Work, 9 a.m. to 1 p.m. And then most probably I would suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon, nagkomento si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng 2 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, walang basihan ang mga reklamo at isa lamang daw political move ito. I'm glad that now the impeachment complaints against me are finished. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. We can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Dumistansya naman ang Pangulo nang tanungin kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sugatan ng isang babae matapos mabaril ang kanyang paa sa Maynila. Ang sinasabing nakabaril ang kanyang kapatid na namamaril umano noon ng daga. Saksi si Jomar Apresto.
Tumatakbo ang tatlong lalaking yan habang buhat-buhat ng isa sa kanila ang isang babae sa Barangay 867 sa Pandacan, Maynila mag-aalas 6:30 kagabi. Ang babae isusugod sa ospital matapos mabaril sa kanyang kaliwang paa ayon sa barangay. Inakala pa raw noong una na ligaw na bala ang tumama sa biktima pero sa pangatlong balik ng mga pulis, 2 baril umano ang narecover sa bahay mismo ng biktima. Isang airsoft at isang caliber 45. Sa kuha ng CCTV may kitang isang pulis habang may bitbit na plastic kung saan nakalagay ang mga baril. Ayon sa barangay, tinitignan nila kung kamag-anak ng babae ang nakabaril sa kanya. Kuya ata or kamag-anak. Pero yung pamilyang yan, maayos naman, hindi naman din magulo. Kwento naman ng isang residente, kuya mismo ng biktima ang aksidenteng nakabaril sa kanya. Pagka-uwi na daw ng bahay, so parang pahinga, namaril daw yata ang daga. Tapos hindi sinasadya na tama niya tayong kapatid. Base sa salaysay ng babae sa mga pulis, katatapos lang niyang maglaba noon at kumakain na siya ng hapunan nang bigla siyang makarinig ng putok ng baril. Bigla raw siyang natumba, doon niya na napansin na dumudugo na ang kanyang paa. Patuloy ang investigasyon ng Pandacan Police Station sa insidente. Inaalam din nila kung lisensyado ba ang baril na ginamit ng lalaki. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto ang inyo. Saksi! Stranded po ang mga sasakyan at pasahero matapos kanselahin ang biyahe sa mga pantalan dahil sa bagyong Basyang. At mula sa Cebu, saksi live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, naramdaman nga dito sa Cebu at Visayas ang bagsik ng bagyong Basyang kasabay ng dala nitong malakas na ulan at hangin. Magdamag na inulan ang Bohol. May inilikas na halos 4,000 pamilya bilang pag-iingat. Sa kabila niyan, sabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang epekto ang bagyong Basyang sa lalawigan. Generally, walay impact si bagyong Basyang for Bohol. Walay damage to properties or infrastructures, wala pa reported casualties. Doon na tayo increasing number of evacuees. Sa bayan ng Hagna, naglandfall ang bagyo kaninang alas 11 ng umaga. Sunod sa bayan ng Dawis, alas 4 ng hapon. Binaha naman ang kalsadang ito sa Barangay Sangat sa San Fernando, Cebu dahil sa pabugso-bugsong ulan. Sa bayan ng Bulhoon, minomonitor ang Lusapon River na tumaas ang lebel dahil sa malakas na pag-ulan. Halos kaunti na naman ang mga residente sa baybayin ng Barangay Dumlog sa Talisay City. Karamihan kasi nagpunta muna sa mga evacuation center dahil ayaw na raw nilang maranasan ang nangyari noong bagyong Tino. Kuya, bitamin sir, kay sabi na doon kay dagat diri. Kay akong bana na ano ba sa bagyong Tino niya, naka-survive ra. Inilagay naman sa mas mataas at mas ligtas na lugar ang mga sasakyang pandagat ng mga mangingisda. Dahil sa bagyo, Miyerkules ng gabi pa ipinagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglayag ng mga barko o roro. Kaya umabot na sa mahigit 1 kilometro ang pila ng mga truck sa bahagi ng National Highway sa Sambuan, Cebu. Papunta sana ang mga truck sa Negros Oriental. Maging sa mainit port sa Oslob, nakaantabay pa ang mga driver at pahinante sakaling payagan na silang makapaglayag papuntang Dipolog City at Dapitan City. Mag-uul po tayo kay atong pamilya to sa tayo. Sa una, ang tadiri. Tawag-tawag lang na rito, pamilya. Stranded din pati mga kalakal na maaaring masira tulad ng kargang karne ng manok ng isang truck. Kaya panay ang paandar nito ng freezer. Wala may mo kay bagyo man. Amo ginabasta biyahero. Tubilan na. Tunga pa man ang krudo. Dagan pa. Ang ilang pasahero naman na stranded sa Liloan Port sa Santander, Cebu, pansamantalang pinatuloy sa isang elementary school. Binigyan sila ng munisipyo at barangay ng pagkain. Pia, dito sa Liloan Elementary School sa bayan ng Santander, nadagdagan pa ang mga stranded passengers na may biyahe sana para sa Negros Oriental. 18 na ang sumilong dito ngayong gabi kung saan nakadeploy at nakabantay rin ang mga kawani ng barangay. Hindi pa nagre-resume ang biyahe ng mga barko sa pantalan kaya hindi pa makaalis ang mga pasahero. Mula sa Santander, Cebu, ako si Nico Sereno, ang inyong saksi.
Idinetalye ni Senate President Tito Soto ang dalawang posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng banta sa kanyang liderato. Saksi, si Ian Cruz. Matapos umugong ang umano'y kudita sa liderato ng Senado kung saan papalitan umano ni Senadora Loren Legarda si Senate President Tito Soto, dalawa ang nakikita ni Soto na dahilan kung bakit nagkaroon ng banta sa kanyang Senate presidency. Una, ang pagtanggal kay Senadora Amy Marcos bilang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Isa yun. And then, kasi, hindi ba, nagkakaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China eh. At saka sa mga opisyalis natin na nakikipagpalitan ng guards sa China eh. Nauna nang sinabi ni Soto na kaya tinanggal si Marcos bilang chairperson ng komite ay dahil napagkasunduan ng mayorya na dapat pamunuan ito ng mga taga-majority rin bilang isang major committee. Isa si Marcos sa 9 na senador sa minority bloc. Sa isang pahayag, sinabi ni Senadora Marcos na walang kinalaman ang Senate Foreign Relations Committee sa anumang nangyayari sa Senado, ni hindi raw na-refer sa komite ang resolusyong ipinagtatanggol si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kamakailan, 15 senador ang pumirma sa resolusyon para kondinahin ang mga pahayag ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas na bumabatiko sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi kasama sa pumirma si Senadora Marcos. Sa halip, naghain siya ng resolusyon na nananawagan sa mga government official na huwag magpadalos-dalos sa mga pahayag tungkol sa foreign affairs. Si Senador Erwin Tulfo ang bagong chairman ng Committee on Foreign Relations. Ang inialok na komite kay Marcos, ang Committee on Constitutional Amendments, kapalit ni Senador Kiko Pangilinan. Pero tinanggihan daw ito ni Marcos. Ang ikalawang dahilan na nakikita ni Soto para sa umugong na kudita ay ang lumabas na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-recommend ng kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Chingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay sa flood control scandal. Nasindak tuloy yung iba doon na akala accurate na yun. Siguro that's the other reason. Maliwanag yun. Maliwanag yung sinabing walang problema sa akin. Ang nabanggit is bakit ganun ang trato nung report, Blue Ribbon report na hindi pa nga naman hindi pa naman final o hindi pa official. Kaya sinabi ko lang, hindi, unofficial yun. At saka wala pa yun. Itinanggi rin ni Soto na may power sharing o term sharing sa pagitan nila ni Legarda. There's no such thing na gano'n na pinag-usapan namin. Ang pinag-usapan namin was a plan, an idea. It was an idea na bakit nga hindi gawin nating First Lady Senate President si Loren. Sige, at the proper, siguro sa tamang panahon, anong gano'n yung usapan. Sabi ko naman, no problem with me. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sinagip sa bubong ng kotse ang ilang lalaki matapos matrap sa gitna ng baha sa Huetortahan sa Spain. Nakaranas ng malakas na ulan at malawakang pagbaha roon dahil sa paghagupit ng bagyong Leonardo. Maraming bahay ang pinasok ng baha tulad sa rehiyon ng Andalusia kung saan mahigit 7,000 residente ang inilikas. Nauna nang hinagupit ng bagyong Leonardo ang Portugal at umapaw ang isang ilog doon kaya nagmistulang dagat ang malaking bahagi ng Alcacer do Sal. At dahil sa bagyo, halos 70 munisipalidad sa Portugal ang isinailalim sa state calamity. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bitawan na lang o sa kanyang salita, i-give up ang Kalayaan Island Group. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang
Anong silbi nung bayan namin? Sinabi po ito ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Giit ni Senador Panfilo Lacson sa atin ang Kalayaan Island Group at sakop ito ng Palawan na binubuo ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island kung saan may nakatirang halos 400 residente at may nakatatag na 1 barangay. Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman Exclusive Economic Zone o EEZ ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Maraming batas na raw, mapa domestic at international ang nagpatunay na teritoryo ito ng Pilipinas. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? Anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Kasi you are echoing the position of China. Sa isang pahayag ngayong araw, iginiit ni Senador Marcoleta na hindi niya sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sadyaan niyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig. Ang kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographic Organization ng West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Anya, sinabi niyang hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS maliban na lang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Nasa magkabilang panig man ng mundo, isang trending portal ang nagagawang mapag-ugnay ang mga magkakaibigan at magkakaanak. At makasisilip pa sa ibang bansa. Ating saksihan. Bukas ang lagusan sa puno ng Asnamon. Doon ang daan mula sa Encantadia patungo dito. Kung ang mundo ng Encantadia may lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Sa Taguig, meron ding trending portal. Hindi yan konektado sa anumang mundo ng Salamanca at hindi ka rin pwedeng tumagos sa kabilang lugar. Pero kaya ka nitong iugnay sa ibang bahagi ng mundo. Bahagi yan ng global network ng 6 na portals sa iba't ibang bansa. Meron sa Lithuania, Poland, Ireland, Amerika at UK. Ang nasa Taguig, unang portal sa Asia, 24/7 ang live stream. Sa portal installation sa Taguig, nagtagpong muli ang magkakaibigang sina Angela, Amy, Rose, Sarah at May na nagmula sa iba't ibang lugar sa mundo. Sina Angela at Amy nasa Taguig. Nasa Lublin, Poland naman si Sarah. Love for Traveling ang nagbigki sa grupong unang nagkakilala sa Boracay. It was such a coincidence because I came back to Poland and one day after that or 2 days after, they opened a portal to Manila. Even though we have like different timelines or different culture or different, like people, it kind of like we could see that we are connected in like a real way. Sa paglalim ng pagkakaibigan, lumalim din ang pagnanais na makilala ang pinagmula ng isa't isa. Sa pamamagitan ng teknolohiya, nagkaroon ng paraan para mas makilala ang iba't ibang tao sa mundo gaya ng mga Pilipino. Not so many countries are that open as you are. So they are much different and I think Polish people appreciate that because we are not used to it. Taste of Home naman para sa OFW na si Ron ang nasilayan sa portal sa Vilnius, Lithuania. Bumiyahe pa siya ng 3 oras mula sa lugar na pinagtatrabahuhan. Nagtataka nga sila bakit daw yung mga tao hindi tulad sa Philippines na parang ang saya doon, ang daming tao, nag-hi, tas mostly dito sa locals kasi parang titingin lang tapos hi, tas alis na. Sa Pilipinas kasi kung andiyan ka pa hanggang gabi, sige, parang gano'n. Kasi nga, ma-amaze ka. Sabi ko, Diyos ko, kung pwede lang lumusot dyan. Ito ang isang magandang dulot ng teknolohiya. Magbigay ugnayan sa mga tao, magkakakilala man o hindi pa. Posibleng organic encounter, ika nga. This makes it like, human-to-human contact in a way that we can stare at each other
wave, quick, I don't know, like hand gesture, maybe show something on our phone or just whatever, like goof around. More like a giddy feeling of meeting somebody, a stranger or someone you know, in front of you. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.